Mga kababayan, mga katambay, kamusta po mga tambay? Si Kamanong po nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, ito po, ano lang po, na talagang grabe na po kakakapal at kasasama ng mga tinatawag na mga kapitapitagan sa ating bansa. Grabe po. Ang korupsyon po ay nakikita po na mahigit 100 milyong Pilipino kasama mga OFW. Ang ginawa po nilang korupsyon sa ating bansa na mahigit 3 taon, lalo po ngayon ang issue po ng flood control ay mga kabayan, hindi po nila tinututukan po yan yung issue ng flood control mga kababayan. Kasi po sa ngayon po, mas sinisisi pa po ng House of Representatives sa pangunguna po ni Representative Ridon. Mga tambay, sa pangunguna po ni Ridon ay dapat daw pong panagutin at imbestigahan ang Dolomites sa Manila Bay. Ito raw po kasi ang sanhi daw po ng pagbaha sa Metro Manila. Ang Dolomites, mga tambay, hindi po ang ginawang korupsyon nila umano ang sanhi ng pagbaha. Hindi po ang maanumalyang mga ghost project ng flood control at napakahinang standard ng flood control. Hindi po yan ang sanhi ng malawakang pagbaha sa ating bansa at lalong-lalo sa Metro Manila. Ang merong dahilan, ang susi o sinasabing may kasalanan ay ang Dolomites sa Manila Bay. At hinahabol po dito ni Ridon ang sinasabi pong sinasabing 300 plus million. Pero ayaw niyang habulin at imbestigahan, mga kabayan, ang daan-daang bilyon na korupsyon nila umano. Unbelievable. Kung anak ko lang po ito, mga tambay, kung si Ridon ay anak ko lang, mga tambay, baka po, mga kabayan, mata lang ang walang latay. Hindi kaya kung anak ko. Pakinggan po natin ang balita. Kasado na ang investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan. Ano po? Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman matagal na matagal. Kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan yan. So 2015 to 2025. No? So right smack into the period po of review yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Pinabilang ho namin saglit dahil nga, syempre, malaki usapin po yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project? O dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman ho sa flood control projects eh. Isa ho dun sa mga tinitingnan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun ho itatanongin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan pong presyo dito, 389 million minimum, maabot ho na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto pong ito. Ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang ho natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, yung pong talaga makakalinis po ng tubig
ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, tinapalan lang po ng buhangin. Yung po nakikita na ho natin presently beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng US Embassy. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects, no? Pero ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po doon sa Supreme Court Mandamos, dapat ho ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite Probe po natin ay, yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po na pagpapaganda ng kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yun yung first question of necessity. Yung pong uunahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Pero ang mapapatawag po dyan, siyempre, yung previous DNR leadership, no? Na talaga po nag-implement nito pong, nag-originate po nitong proyekto pong ito. At siyempre, yung DPWH na nag-implement po nito pong proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first hearing, yung question of necessity po muna yung i-resolve. Dapat ba yung pinondohan? Grabe, no? Talagang ibang klase. Yung napakaganda pong napapakinabangan ng daan-daang libo o milyong Pilipino, mga bayan, na hindi po makapunta sa Boracay, hindi po makapunta sa Palawan hanggang Manila Bay lang. At tuwan-tuwa po ang ating mga kababayan. At nagkaroon po ng negosyo ang Manila Bay. Business, ekonomiya. Pero pagdating sa congressman na ito na si Ridon, pangit sa kanya. Mas maganda pa ang ginawa pong proyekto ng flood control sa kanya. Mga kababayan, ibang klase, no? Samantalang ito, 300 plus million. Wala na sa panunungkulan si dating Pangulong Duterte. Ipinakulong na nila. Kidnapping, napapakinabangan pa ng Pilipino yung proyekto niya. Daan-daang libo, milyong Pilipino ang natutuwa sa proyekto at napapakinabangan. Pero sila, ano po ang napakinabangan natin sa proyekto nila? Napakinabangan po ba natin ang mga ninakaw nila? Tayo po ba nakikinabang sa mga ninakaw nila sa atin magmula ng 19 Congress? Yung mga bilyong-bilyon na dinideliver sa kanila, daan-daang milyon nakalagay sa maleta, tayo po ba nakikinabang doon sa mga ninakaw nila? Nagtatanong lang si Kamanong, sa mga proyekto nila, tayo po ba? Mga kababayan, samantalang itong proyekto ni dating Pangulong Duterte, tayo nakikinabang. Yung 300 plus million, tayo nakikinabang mga Pilipino, tayong may hirap. Dahil wala tayong kakayahan magpunta sa malalayong lugar na magagandang beaches sa ating bansa. Mga Surigao, di ba? Yung sabi Palawan na yan, di ba? Yung Boracay na yan. Di ba? Yung mga part ng Mindanao. Di ba? Hindi natin napupuntahan dahil wala tayong pera. Hanggang Manila Bay lang tayo. Kaya nga ito kung si Ridon, itong si Ridon makikita sa Manila Bay, baka tabunan po yan, baka ibaon ng mga kababayan natin Pilipino yan sa Manila Bay. Baka ibaon po yan sa Dolomites, itong tao na yan. Yung korupsyon na ginawa nila sa flood control, lalo-lalo sa Metro Manila, napakaraming palpak at hindi natapos ng proyekto at hindi nila paglilinis. Di ba? Yung nagkabara-bara po, barado. Hindi po ba? Nakita nyo po, tambak na basura, mga barado, mga imbornal, mga sira-sira na proyekto nila na flood control at karamihan ay ghost project, tapos isisisi mo sa Dolomites. Dapat imbestigahan. Nakikita ng taong bayan. Nakikita ng taong bayan yung proyekto, samantalang sila, ang nakikita ng taong bayan, ghost, hangin, nabangga ng barko. Kaya nga po mga walang hiya itong mga tao na ito . Ito yung mga tinatawag na nagpaka-demonyo umano. At nagpaka-walang hiya umano dahil sa pera. Paano mo kabibili ba nitong mga tao na ito? Yung bilyong-bilyong pinondo nila sa flood control,
wala tayong napakinabang. Umutang pa ang bansa. Wala tayong napakinabang doon. Sa mga proyekto nila sa flood control, walang napakinabang ang taong bayan. Samantala ang proyekto ni dating Pangulong Duterte, napapakinabangan natin. Pwede mo siyang lasapin. Di po ba? At maipagmamalaki mo sa buong mundo itong proyekto na ito. Bakit? Luminis! Ang dating taian, malinis. Dating basurahan, malinis. Kasama ng Ilog Pasig, luminis. Naging maayos ang tubig. Pwede ng paliguan. Nakakapangisda na. May mga isda na nauhuli. Nung panahon ba nila? Di ba? Panahon nila. Panahon ni Pinoy. Luminis ba yan? Panahon ni Gloria, luminis ba yan? Panahon ni Erap? Panahon ni Ramos? Panahon ni Cory? Luminis ba yan? Sige nga. Isa kaya nga itong tao na ito, itong si Ridon, mga tambay, wag ka lang pupunta sa Manila Bay. Baka pag nakita ka ng mga kababayan natin doon na mga mahihirap at nasa laylayan na hindi pwedeng pumunta sa mga malalayong lugar na magagandang beaches natin baka ibaong ka riyan. Hindi kaya? Ito po mga tambay. Ito dapat ang imbestigahan mo Itong si Ridon, itong hindot na ito dapat ang tutukan nyo. Bakit? Inililihis mo issue Nililihis mo kasi issue para hindi matumbok ang amo mo na talagang ang ulo ng korupsyon ang mga amo nyo. Hindi po ba ito? Tingnan nyo po yung flood control sa ibang bansa at flood control po sa atin, mga kabayan. Gaano katindi po ang sa atin? Grab. Ganito ang flood control na ginagawa nila sa ibang bansa. Tignan ninyo, malalaki ang mga bakal at talagang hindi nila tinipid kasi iniisip nila ang kaligtasan ng mga tao doon at hindi sila gahaman sa pera. At ganito naman ang flood control sa Pilipinas. Maliit ang bakal at minsan wala pa. Kaya ang resulta, madaling nasisira. Biruin nyo bilyon ng pondo pero hindi naman matibay kasi mga bulsa ang mas pinatibay nila. Ganito ang flood control na ginagawa nila sa ibang bansa. Di ba ang pinatitibay po ng mga politiko, kasama yata umano si Ridon, yung mga bulsa nila, ang pinatitibay nila, lalo-lalo sa flood control. At mga karsada, gumagawa rin po ng mga karsada yan, kasama rin yata sila riyan. At ito pa po, isa mga tambay, yung bilyon-bilyong pondo po ng Manila Bay Coastal Management Strategy, ay nagiging ghost project din po sa panahon po nila, lalong-lalo po nung pumasok po ang 19 Congress. Mga kabayan, bilyon po ang pondo po dyan sa Manila Bay Coastal Management Strategy, ay naging ghost project din po. Pero wala pong pakialam si Ridon dyan kung saan napunta yung pera ng taong bayan na ginawa rin nilang ghost project. Bilyon. Wala po tayong nakita. Ito po ang isang interview po dito po sa budgeting ng bagong henerasyon party list. Pakinggan po natin ito mga tamba, yung ginagawa po nila dyan sa Manila Bay. Mga hindot na ito. Sir, had no physical accomplishments. Ano po ba ang ibig sabihin? Ghost po ba ito? Since 2023, Congress has been appropriating more than 1 billion annually for the DNR alone, for the operational plan of the Manila Bay Coastal Management Strategy pursuant to the Supreme Court decision. May I ask, distinguished sponsor, despite these large appropriations, why is there still no visible or significant progress in terms of the cleanup and rehabilitation of Manila Bay? Pero naman po, kaya lang hindi mo napakalawak ng Manila Bay. Siyempre, the establishment of sewage treatment facilities, meron ng dalawang existing, and another two. Another two is under construction, and marami pong target sa 2026. That's why we need the amount of 1,239,000,000 pesos. May I ask when this project started? Ending of 2008, beginning of 2009. I have here the operational plan. Ito po yung sinabit sa akin.
from the first from our budget briefing prior, yung operational plan po for the Manila Bay Coastal Strategy is from 2017 to 2022. 2017, Mr. Speaker? Yes. Ito po. Okay. Ito po yung operational plan. Pero kaya ko po tinatanong, if we've been funding it since 2009, ano pong plano yung sinusundan natin nun? And if the coastal strategy plan ends by 2022, ano po yung susundan natin na plano or sinusundan natin na plano from 2023 up to the present? Within this year, matatapos po yung updating ng pinakita mong plano, then maybe we can reconcile, and the DNR is gladly willing to submit, Mr. Speaker. I just like to mention that in the COA Audit Observation Memorandum, it was noted that 8 planned PAPs with a total allotment of 756 million or 48.67% of the 2023 appropriation for the Manila Bay Program had no physical accomplishments. Ghost po ba ito? 2025 and 2026. Considering that we haven't finalized the master plan, what is the basis for the expenditure? We have the funds, but we don't have a plan. I will probably make a motion at the proper time na baka dapat. Grabe, no? Nakita niyo po, binabudgetan po annually ang Manila Bay. Pero wala pong nakikita ang taong bayan. Ganyan po kawawalang hiya ang mga politiko na ito. Mga kababayan, nakita nyo po, bilyon-bilyon ang pinopondo po nila sa Manila Bay. Yung sinasabing Coastal Management Strategy ay ghost project na nga ba? Bilyon-bilyon po yan. Bilyon. Pero si Ridon, galit na galit po at gigil na gigil sa 300 plus million na na-appreciate ng taong bayan. Lalo, nagbalikatan pa tayo dyan eh. Wala naman si Ridon dyan. Nung maglinis po tayo sa Manila Bay at naglinis po tayo sa Ilog Pasig, wala po si Ridon dyan. Wala po siyang pakinabang dyan. Wala pong pakinabang ang taong bayan dyan kay Ridon. Naglinis po ba siya riyan? Natanggal po ba siya ng mga tae riyan? Ng mga basura sa Manila Bay para po luminis? Hindi po ba? Ang alam lang po ni Ridon, patibayin yata ng patibayin ang bulsa niya umano. Yan po ang mga utak, yan po ang mga utak biya. Mga utak tilapia, ang mga hindot na yan umano, mga kabayan. Ibang klase yan si Ridon, ibang klase ang kongresistang na yan. At ibang klase po ang mga congressman natin ngayon, mga tambay. Mas protektado po nila ang mga kapwa nila at silang mga magnanakaw ay pinoprotektahan po nila. Protektado po yata nila umano ang mga kapwa nila magnanakaw. At pilit po nilang inililihis ang kanilang pagnanakaw umano. Mga kabayan, ito mahindot na ito. Wag na wag kang lalabas Ridon. Lalo-lalo pagka umuulan at kumukulog at kumikidlat. Baka tamaan ka umano, Ridon. Sa kawalang hiyaan ninyo, umano, sa taong bayan. Ang ginawa nyo kawalang hiyaan sa pera ng taong bayan. Flood control na dapat patibayin, ginawa nyong ghost project, at napakahihinang klase, mga kababayan. At hindi pa tapos. Mahinang klase na nga, hindi pa tapos. Ibang klase kayo. At karamihan pa sa inyo, kayo pa contractors. Ibang klase kayo. May panahon din kayo, Ridon. May panahon din kayo. May panahon din po ang mga buhaya at magnanakaw sa ating bansa. Wag na wag lang po. At hindi nila magugustuhan. Mga bayan, wag na wag lang na maging presidente o magiging presidente sa ayaw at sa gusto nila ang isang Sara Duterte. May kalalagyan po silang lahat. Lalong-lalo po si Dolomites, Ridon. Baka po may kalalagyan yan. Tumaba na ng tumaba sa Kongreso yata, mga tamay. Hindi lang yata ang pagmumuka ang tumaba, baka pati ang bulsa ay tumaba na rin umano. Hindi kaya Congressman Ridon? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po masamang magtanong. Hindi ba Congressman?
Ipakita nyo muna sa taong bayan ang maganda nyong proyektong nakakapakipakinabang sa taong bayan. Wala pa kayong napapakita. Wala pa kayong legasiya. Wala pang legasiya ang poon nyo. Mag-aapat na taon na. Ano legasiya ng poon nyo? Kidnapin si dating Pangulong Duterte, ipatapon sa ICC, sa Netherlands, legasiya. Legasiya ang pagnanakaw na mahigit 3 taon. Legasiya. Legasiya na i-bounce sa utang ang Pilipinas nang walang nangyari. Legasiya na magkamatay kami sa baha. Unbelievable. Kaya huwag kang lalabas ng kumukulog at kumikidlat. Nako, delikado kayo. Kaya ngayon lagi natin sinasabi, kung magpaparusa lang po ang nasa itaas, lalong-lalo po kung gagamitin po ang kulog at kidlat, magkakaubos po ang mga demonyong yan umano, mga kababayan. Magkakaubos po ang mga demonyong yan umano. Lalong-lalo po nagpakademonyo sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Muli po mga tambay, yan po kung paano po nila i-divert ang issue ng korupsyon nila. Dinadivert po ang issue ng korupsyon nila para po dalin sa mga Duterte. 300 plus million na ilang taon na po natin pinapakinabangan ang napakalinis at luminis na Manila Bay. Samantalang sila, mag-aapat na taon na po sila na naglilingkod sa atin, ay puro po bulsa lang nila ang tumibay at pinakinabangan nila ang pera natin. Yung pera natin kay dating Pangulong Duterte ay napakinabangan natin. Yung pera natin na binibigay natin sa binagoong Pilipinas, ang ating buwis, sila lang po yata ang nakikinabang. Hindi kaya? Ay nako, patawarin kayong lahat. Ang kakapal na ng mga pagmumukha ninyo. Hindi na kayo marunong mahiya at hindi na rin kayo marunong matakot sa Diyos. Hindi kaya? Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, shoutout din po kay Ma'am Nancy ng Canada, kay Ma'am Nancy Lumampaw. Thank you po sa biyaya po na pinagkaloob niyo po na pinagkaloob po ninyo. Ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At syempre po yung dasal po natin sa ating bansa ay magsama-sama po tayo na mawakasan na po at matapos na po ang kademonyohan nila na ginagawa sa ating bansa. Matapos na po sana mga kababayan. At ipagdasal din po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulo na sila po yung maingatan at mailayo sa kasamaan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At ganun din po, manalangin din po tayo para sa ating kaligtasan at sa ating pong buong sambayanan, mga kababayan. Sa muli po mga tambay, ingat po tayo. Taste lang po. Hindi naman po magtatagal ang mga demonyong yan, mga kababayan. May katapusan din po yan. Paalam. Bye-bye.